morning, Sir Sonny. Kumusta ka? Okay naman po. Ilang taon na po ba kayo nagtatrabaho dito sa PNA? Actually, 31 years na ako nagtatrabaho dito sa PNA. Bakit nyo ba pinili din yung PNA? Yung, syempre, marami naman po kayong dinaanan na trabaho. Ano yung nagpahikayat talaga sa inyo na, PNA na yung pipiliin ko, dito ako magtatagal? Dito sa PNA, mga nagustuhan ko dito is yung mga naging kasalamuha ko, naging kasama ko sa trabaho is okay naman. Unti-unti kong na-adapt yung nature dito sa PNA. Kasi noon, konti pa lang kami noon. Oo nga po. 1994. Mga ilan pa lang po nung mga 99? Konti pala kami, wala pa yata kami 300. Kaya noon, yung mga secretary noon na mga partner, is madali silang makasalamuha, madali silang makapalagayan ng loob. Hindi naman mahirap makisalamuha basta ikaw willing ka rin makipagsalamuha sa kanila. Pero parang hanggang ngayon pa rin naman po, parang madali pa rin po makisalamuha sa mga kapartner dito. Mas maganda ngayon. Kasi mas open ngayon, hindi katulad noon na high-tech na nga ngayon eh. Oo nga po. Oo. Noon, wala ang cellphone noon. Wala as in, pahirapan noon, tatawag ka sa phone, maghahanap ka pa ng payphone. Ngayon, hindi na. Isang pindot mo lang. Oo nga po. Balik po tayo dun sa parang sa technology po, no? Paano po kayo nag-apply sa mga trabaho dati? Kasi nung sa amin, parang nung nag-a-apply ako, sa cellphone lang, isang pindot lang nakapag-apply na ako sa trabaho. Panahon namin, talagang biodata. Biodata. No, ang tawag doon biodata, hindi pa resume. Biodata, mag-fill up ka ng biodata, bibili ka sa mga tindahan, biodata, tapos pipil up pa, attach mo yung 2x2 ID mo, papasa mo doon sa kumpanya. Ikaw nga, Baseb, bakit nga PNA ang pinili mo? Tinry ko kasing maghanap sa within Makati kasi syempre alam naman natin na parang business hub siya ng Pilipinas. So naghanap ako sa Makati and then sobrang dami kong in-apply. Katulad ng pinag-usapan natin kanina na dahil parang nung panahon namin sobrang dali na lang mag-apply na isang pindutan na lang. So pumindot-pindot lang ako and then bigla na lang tumawag sa akin si Miss Rai na nag-a-apply po ba kayo sa business dev? Parang search ko yung PNA Grant Thornton, sinearch ko lahat ng kailangan kong malaman, chinek ko pa yung mga brochure para malaman ko pag i-interview na ako. Then, nung nalaman ko yung work and life balance na pwede kong makuha dito, yung nalaman ko yung mga benefits, dun ko na pagtanto na parang, sige, mag-PNA na ako kasi binibigyan niya tayo ng opportunity na meron tayong work and life balance at the same time tama yung compensation sa pagtatrabaho natin, and also hindi tayo pinagkakait na mag-grow din as an individual kasi binibigyan din tayo nila na parang more chances to grow sa work natin, binibigyan tayo ng oportunidad para maging mas magaling na individual. May mga times po ba na nahirapan po kayo and paano nyo po to hinandle? May mga times naman din na mahirap kasi as in messenger, sobrang hirap talaga ng trabaho. Kasi maglalakad ka maghapon dyan. Pero siyempre, hindi ko naman masyadong iniisip na yon. Saka yung nakikita ko rin sa PNA na effort din nila na andyan yung pangangalaga nila sa'yo. Concerned sila sa'yo dahil nga alam naman nilang mahirap yung trabaho mo. Marami silang concern katulad ng mga health benefit natin. Nabibigyan din naman ng concern, lalo na nung na-issuehan na ako ng motor. May ganun po pala dati. Naging motorized messenger na ako, hindi na ako foot messenger. Ayun yung isa sa mga benepisyo na natatanggap namin. Kung meron po kayong isang lesson na natutunan sa ilang dekadang pagtatrabaho, ano po yung lesson na yun? Is yung dapat honest ka. Ayun isa sa mga lesson na tinuturo ni PNA. Aging honest ka sa sarili mo, sa trabaho mo. Hindi ka dapat gagawa ng anumang hindi maganda sa kapwa mo. Lalo na yung naging isang natutunan kong lesson sa isang partner na dapat mahalin natin ang ating client. Ikaw naman, Seb,
ano ba plano mo at gusto mong matutunan dito sa PNA? Yung plano mo sa buhay sa darating na mga taon. Since na bata ka pa at press ka pa dito sa PNA. Ako yung parang pinaka gusto ko talagang matutunan is yung hindi nawawala na drive ng mga tao. Katulad po nung sa inyo, parang kahit ilang dekada na kayo dito, ilang taon na kayo nandito, parang andyan pa rin yung drive nyo para gawin yung best nyo para sa kumpanya na to. Parang hindi nawawala yung parang apoy nyo para maging isang ehemplo sa mga susunod na sa inyo na mga empleyado. So parang nakikita nila na, grabe si Sir Sonny, kahit ilang taon naman na mahal pa rin yung PNA. Grabe si Sir Sonny, parang kahit ilang taon na parang ginagawa niya pa rin yung trabaho niya ng maayos, matiwasay. Parang sinasabi doon na parang kahit ilang taon na, kahit gaano katagal, gusto ko makuha yung katulad ng ginagawa niyo na kahit gaano na katagal, andyan pa rin yung ginagawa niyo yung duty niyo ng diretso. So, since usapang future na rin naman po tayo, and ngayon po na soon to be retired na kayo, so, ano po yung gusto nyo pang ma-achieve since bagong chapter na po ulit to na ang buhay niyo? Actually, ang isa kong na lang gustong ma-achieve, isang-isa na lang, Isa na lang. makapagpatayo ako ng bahay, sarili kong bahay. Parang yun po yung gusto nyo talagang makuha. Oo, kasi nakabili na ako ng lupa. Ay, ganun na pala. Papatayan ko na lang ng bahay. Na lang gusto kong ma-achieve kasi sa mga anak ko is stable naman yung buhay na nila. Ang isa pang gusto kong ma-achieve is mabigyan naman namin ng panahon ng misis ko yung aming mga nalalabing buhay. Madami mo pong oras. So, ito naman po, sa huling tanong po, Sir Sonny, ano po yung may papayo mo sa akin at saka sa iba pa pong fresh graduate na sasabak pa lang po sa trabaho? Unang-una, maging tapat ka lang sa trabaho mo para maging successful ka. Tapos, marunong kang makisalamuha sa kapwa mo empleyado. Walang inggitan, walang yung kumbaga sa pagtalikod ng kapwa mo empleyado saka ka lang magsasalita. Oo. Dapat maging honest ka lang. Saka sa inyong mga fresh graduate, malayo pa yung mararating nyo. Madami pang kakainin. Marami pa kayong experience na siguro mas maganda pang experience kaysa sa na-achieve ko. Mga bata pa kasi kayo yun lang naman na maipapayo ko sa mga katulad yung mga bata na ngayon pa lang nag-uumpisang kumbaga ngayon pa lang nag-uumpisa sa buhay. Okay. So, muli maraming salamat po, Sir Sonny. Yung pinaka natutunan ko po talaga is katulad ng sinabi ko kanina is yung spending time with your loved ones and always be honest. Thank you dahil pinaranas niyo po sa amin na mas importante maging totoong ikaw, and yun yung pinaka natutunan ko po sa inyo, and maraming salamat po sa ilang dekadang pagsisilbi niyo dito sa PNA. Thank you po. Thank you din, Seb, at thank you din sa PNA sa mga naging mentor ko dito sa PNA, katulad ng mga partner. Halos lahat ng partner is idol ko. Lalo na si Mr. Damian, siya yung kumbaga gumabay sa akin. Parang kuya ko siya na every time na may problema ako, siya yung tumutulong sa akin. Tapos si Mr. Arroyo, lalo hindi siya naging ibang tao sa akin. Kahit sa kami magkita, Lagi kang kinikilala talaga. binabati niya ako. Siya ang unang bumabati sa akin pagka hindi ko siya nakita. Lalo na yung kahit wala na siya dito. Pag nakita kami, tuwan-tuwa siya. Si Mr. Punong Bayan, hindi ko rin sila makakalimutan kasi sila yung mga nagbigay ng good example sa akin na sila yung mga sinunod ko na naging halimbawa ako sa buhay ko habang nandito ako sa PNA. Ay, yun lang naman. Tapos yung maraming salamat din sa mga
naging kasalamuha ko, naging katrabaho ko, naging kabats ko dito sa PNA. Sila yung mga nagiging gabay ko dito. Thank you sa inyo lahat. Bago man lang ako mag-retire. Maraming salamat po, Sir San. Okay. Thank you, sir. Thank you po.